K-drama fanatic ka rin ba tulad ni Irish? Kaya ko po makatapos ng isang buong season ng isang araw. Diba? Ang mga K-drama rin daw ang dahilan ng pagkagusto niya sa Korean food. Isa na rito ang tteokbokki. Mahilig kasi ako sa cheese and mahilig din ako sa spicy food. Sobrang chewy kasi nung rice cake. Ang sarap niya kainin. Pero bukod sa mga proseso ito, hindi rin available lagi ang ingredients ng tteokbokki. Worry no more! Dahil may isang Pinay sa Isabela na gumawa ng ready-to-cook na tteokbokki. Negosyong kayang kumita ng 6 digits kada buwan. Annyeonghaseyo! Welcome back sa ating show! Samahan niyo ako ngayong magluto ng tteokbokki. Iyo, bisyo. Teka muna. Ang gat naman. Ay, nahihirapan ako mag-Korean. Saka, sino ba yung nagdadab? Ang dami palang ingredients na to, no? Eh, parang hindi ko naman to kakayanin sa dami niya. Wala bang easy way o madaling paraan para lutuin itong tteokbokki na to? Monologyo. Ay, Koreana kayo? Hindi, Filipina. Ganap lang. Bawal. Akala ko naman Koreana ka. Ang dami mo namang ingredients dyan, ma'am. Ito lang kailangan. Minus to, makakagawa ako ng tteokbokki dito sa dala mo na to? Yes, tubig na lang utang ko sa'yo. Oh my God. Tubig na lang ang kailangan mo dito. 6 components. May kasama na yung tteokbokki sauce, milk cheese, fish cake, rice cake, mozzarella cheese, sesame oil. Pagod, dami, diba? 6 components. Teka muna, mahilig ka ba dyan? Hindi, actually, hindi ako kumakain ng pagkain ko. Paano ba naging business yan? Eh, sabi nila, believe in your product. Di naman nila sinabing, eat your product. Ay, ganun ba? Aminadong hindi mahilig sa Korean food si Guada. Pero sinubukan daw niya itong lutuin noon para sa kanyang pamilya at ipinost online. So, nung pandemic, I look up the recipe online. Tapos, pinost ko lang siya sa isang social media platform. Kala ng iba, nagbebenta ako. Eh, syempre, pandemic noon, wala akong trabaho, wala akong napagkukuhanan ng pang-araw-araw namin. Naisipan ko na rin siyang ibenta. Sa simpleng post, nagsimula ang ideya ng pagninegosyo ni Guada. Hindi mo talaga masasabi na ready ka na eh. Papasok ka na lang talaga, gagawin mo na talaga siya. Hindi mo alam kung kailan ka ready. At matututo ka na lang along the way. Sa umpisa ay lutong tteokbokki ang tininda niya kung saan naglabas siya ng 50,000. Pero ngayon ay ready to cook na kung saan nakahanap siya ng investor para sa puhunan na umabot ng 5 milyon. Bumili siya ng mga makina na kayang patuyuin ng mga sangkap para kapag iluluto ay kailangan na lang dagdagan ng kaunting tubig. Dito sa kanyang komisari sa Isabela, ipinoproseso ang mga sangkap ng kanyang tteokbokki. Dehydrator machine ang gamit niya para sa fish cake at rice cake. Mga sangkap na parehong inaangkat pa niya mula South Korea. So, ito ipapasok na ni Shell yung ating fish cake or odeng sa dehydrator. At isasalang natin to siya ng 60 degrees for 3 hours para mawala ang moisture, hindi mag-amag-amag. Same goes with the rice cake. 15 minutes lang namin siya sinasalang dito sa dehydrator. Ang isa sa pinakamahal niyang makina, ang freeze drying machine. So, sa makikita nyo, ngayon, moist pa yung mozzarella. If we were to ship this as it is sa Luzon, Visayas, Mindanao, aamagin or mapapanis yan. Kaya ipapasok natin siya sa freeze dryer for 32 hours. Ang ginagawa neto, pinifreeze niya yung component to reach a certain temperature. After nun, dinadry niya para matanggal yung moisture. May filling machine din para sa sesame oil at cheese. So, ang mozzarella cheese natin, 45 grams. Pag na-reach na yung 45 grams sa timbangan, tusya niya na siyang ipapak at eto na siya pagkatapos. Meron din para sa sauce. Continuous yung mixing niya para hindi buo-buo yung sauce pag natanggap ng ating customer. Ayan, lahat pantay-pantay. Isa sa pinaglaanan daw niya ng panahon at puhunan ay ang packaging. Food grade to. Ibig sabihin, dito pwede nyo na lutuin mismo yung ating produkto using a microwave. Kung walang microwave, okay lang. Pwede nyo lutuin sa kalan, sa kawalit.
Unang ilalagay sa container ang fish cake, lalagyan ng tubig. Bakit fish cake? So? Kasi kung mapapansin mo po yung fish cake Ay, natin, di ba ganyan naman talaga? Ay, pero matigas dry. compared dun sa frozen. Oo. So, Paghihiwalayin. Opo, kasi matigas po siya. Baka kumain ka dyan ng chicharon, hindi fish cake. Lulutuin sa microwave sa loob ng 3 minuto. Sunod na ilalagay ang rice cake at tteokbokki sauce. Ito pong sauce, kami po gumagawa nito. Ako po, recipe ko, trade secret po. Hindi po yung binili namin na gawa na from Korea. Because if we were to follow po the standard recipe of tteokbokki, the Korean, it's gonna be so spicy. Ilagay na rin ang mozzarella cheese at cheddar cheese. Iluto lang ito ulit sa microwave sa loob ng 2 minuto. Ayan, ready na siya, ma'am. Papakainin kita. Kinaya naman today. Aha. O, diba? Ang bilis Mainit-init nga. Parang ang siya. bilis. Parang ang 5 minutes lang. Tapos hindi pa po tayo tapos dyan. Aha. Siyempre, lalagyan natin yan ng pampabango, which is ang ating sesame oil. Wow! Diba? A lot of Diba? cheese. Yan po ang aming selling point. Because if you were to buy instant tteokbokki, comparing to what's currently available in the market, what they have is a cheese powder. No cheese powder. Sa amin, totoo. Totoong mozzarella. Diba? Oo nga. Ay, naririnig ko yung tteokbokki para hindi ko siya tinitikman. Pero ang sarap pala, ha? Meron akong surprise Si Jungkook ba yan? Hindi, papahinga pa dahil sa concert pagod. Ito talaga isa din sa mga Korean fanatics. Tingnan natin kay Irish kung anong kanyang verdict do sa ating tteokbokki na gawa nitong si Guada. Parang naamoy ko po yung Korea. Yun nga po, parang less yung spiciness. Pasok nga din po sa malasa ng Pilipino na mas cheesy, mas mahilig sa slightly matamis, pero doon pa rin yung alat and onting ang Ano masarap pag masira? mashis. Mashi siya? Mashiso. 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 Online mabibili ang produkto ni Guada mula Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa Dubai at Amerika. Dito sa Pilipinas, ang daming K-pop fans. Yun yung ginamit ko na parang reassurance na may bibili at bibili. At isa pa pagkain yan. Pag pagkain ng produkto mo, may bibili at bibili yan. Walang duda, guminhawa raw ang kanyang buhay dahil sa tteokbokki. Ang future plans ko ay mag-branch out sa Manila para maka-attend ako ng pop-up trade show. At kaloob ng Diyos, makita din yung produkto ko sa mga grocery, sa mga convenience store. Pero kung walang malaking puhunan o investor, pwede pa rin namang magnegosyo ng ready-to-eat Korean food tulad ng tteokbokki. May mga cookbook naman at online cooking demo para matutunan ng proseso. Pwede rin iakma sa panlasa ng inyong mga suking Pinoy ang inyong bersyon. Kumusta naman ang kita mo dito sa yung negosyo na to? Ay, okay naman po ang kitaan. Averagely, 400 or pag bare months po, mas mataas pa. And enough po yun for me to produce another batch, pay my employees, and to keep the business afloat. Lalo na dito sa business na to dahil machine inclined, mataas ang capital investment, diba? So it really takes time po talaga. Pero okay na okay po. I would recommend. Basta handa sila. Mind, body, and soul. Sa tamang timpla ng lakas ng loob at diskarte, tiyak na papatok ang produkto kahit na dayuhang lasa pa yan. Okay ang kita sa tteokbokki.